Bali dito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba maghabol ng masilya sa mga lubog-lubog ng mga pinamasilyahan natin. Hindi yung bara-bara masilya lang. Hindi natin pwedeng sabihin na mas mahusay ako pag maliit yung paleta. May portion. Pwede mong gamitin sa mga kantuhan, pwede mong gamitin sa mga maliliit na lugar. And ceiling installation. Tapos na-estimate na rin namin yung iba pang portion dito kagaya nung tiles insulation. And nakapag-frame na kami. Gamit namin dito metal frames, no? Ibig sabihin, ceiling metal frames yung choice namin. Tinuturo ko kung paano yung paraan namin ng pagbahabol. So kung nangitim, kagaya nyan, papadaanan natin. Malamang sa malamang, bukol yan. Gaya niya, may siwang yan. Kailangan lang ng konting habol. Kita nyo, yung sinasabi kong siwang, hindi siya natamaan nung itim. Kahit na dito ko siya papadaanan, wala. Wala. Gaya niya, no? Yun. Ito yung sinasabi ko. Ayan, laki ng siwang. So, yung portion na yan, medyo habol namin. Pero konting diskarte lang namin kung sakali. Habulin namin dito, tapos ito gra-grind namin. Okay, Bungalow House Project. Ito, may request si client, no? I-bricks niya na daw tong parte na to. And so i-draft ko muna para makita niya. Tapos ito kasi painted siya na accent. So bago namin lagay yung canopy, tapos i-adjust yung pintuan, no? So halos balot na to lahat. Ibig sabihin na masilyan na. Bali pinapabalot ko to para maayos na, no? So spandrel installation okay na. Ito mahuli pa yan. Papayos ko muna para diretso yung pintura kasi nagiging problem minsan yung canopy So yun na yung isang paraan namin. Bali dito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba maghabol ng masilya sa mga lubog-lubog ng mga pinamasilyahan natin. Hindi yung bara-bara masilya lang, hindi yung gagamit ka lang. Eventually, marami nagsasabi kahit daw maliit o malaking paleta, nasa naghahagod lang din. Tama nga naman, may punto naman po kayo doon. So, ngayon, ba't ka pa gagamit ng maliit na paleta naman kung sakali na mas maganda naman gamitin yung malaking paleta? Hindi dahil sa nasanay ka dahil sa ganito, sanay na ako sa maliit, sabi-sabi nila. Hindi rin. Alam mo yun? Kumbaga, compare mo sa brush Eto, kukuha ka na itong brush na to. Yan, may brush ka na ito. Ngayon, alin ba mas madali? Itong brush na ganito kalaki o yung maliit lang, yung half inch lang siya. Diba? May isang bagay doon, hindi ka makakapagpahid ng maganda kung yung maliit na brush lang yung gagamitin mo. Kung yung malaki na to, mas mapapadali yung trabaho, mas maganda pa yung outcome niya. So, ibig sabihin, kung gagamit ka na mas malaki, mas maganda yung outcome. Ganun lang yun. Hindi natin pwedeng sabihin na mas mahusay ako pag maliit yung paleta. May portion. Pwede mong gamitin sa mga kantuhan, pwede mong gamitin sa mga maliliit na lugar. Kagaya ng mga yan, alam mo gagamit ka ng malaking paleta. Ay, ibig ko lang sabihin yung portion o kaya kunwari yung mga yan, kung gusto mong mas maging maayos, hindi pa alon-alon, kailangan gagamit ka ng maliit na paleta. Ganun lang yan. So dito nag-i-start na rin kami sa ceiling installation, no? So ito, halos balot na lahat. Ayun, may tinuro tayo doon. At mapapanood nyo yan dyan sa may video natin kung ano yung tinuturo ko sa tropa. Ito, pinapakita ko dito sa may portion na to. So bali doon, pasok tayo doon mamaya para makita natin. At dito, and ceiling installation. Tapos na-estimate na rin namin yung iba pang portion dito kagaya nung tiles installation. Kasama ko si RT kasi nag-actual kami lagi kapag ganito para walang magiging reta-retaso o kung ano man. Para yung tonality ng tiles na gagamitin namin, iisa lang din. So ganun lang yun. Maraming hindi aware about sa tonality. So gusto kong ipaliwanag yun sa mga susunod na videos natin. Nakapag-frame na kami. Gamit namin dito metal frames, no? Ibig sabihin, ceiling metal frames yung choice namin. And so with code to, yan yung ginagawa namin. At yan na, ayusin lang naman na yan. So yung brand pala ng yung product na ginagamit namin, Boysen, no? Shoutout sa Boysen users dyan.
So itong portion na to, ito yung kitchen. Ayan. So tatapusin lang naman na namin yung tiles na yan. And then common TNB. Okay, so ito na yung tinuturo natin bago natin ikutan mamaya. So itong portion na to, yung mga portion na yun, sabi ko nga sa tropa, hayaan nyo na pangit muna yung masilya. Kagaya niyan. Kung titingnan natin dito sa may portion na to, dahil maliit yung paleta na ginamit nila, lubog-lubog. As in, lubog-lubog yan. And, hindi nyo makikita sa camera kung sakali man, pero sa actual makikita. Napaka-cute ng mga lubog niya. So, ibig sabihin, kahit nasabihin natin na, may fault yung palitada, yung nagbabantay, nagsusupervise, o kaya yung gumagawa. Lahat na yun, mga aspeto na gano'n, meron na yun, given na yan. Paano kung hindi ikaw yung nagpatay ng bahay, parang gano'n, di ba? So, hindi naman lahat ng sulok ng ginagawa ng tropa nababantayan eh. Gano'n lang yan. So, sa akin, pinapaayos ko na lang. Kaya dito, ayan, tinuturo ko kung paano yung paraan namin ng pagbahabol. Eventually, itong tropa natin ngayon dito, wala yung leadman nila. Kaya sabi ko, tinuturo ko muna kung ano yung ayusin. So, ayan. Gamit yung bara natin. Itong bara na to. Dito mo malalaman kung may tama o wala. Itong wall. Ayan o. Lagi kong pinapalabas sa YouTube sa page natin. Ayan. May siwang, di ba? So, yun. Yun yung paraan namin. Nakikita nyo naman. Kung may bukol yan o wala. Okay, so kung nangitim, kaya niyan, papadaanan natin, malamang sa malamang, bukol yan. Yan, itong portion na to medyo maganda pa. Maliliit lang. So ibig sabihin, kung magkakadikit na ganyan, ibig sabihin, walang ganong tama yan. Kaya ng liha yan. Kaya ng habulin ng liha. Kasi kung ganyan lang nakaliliit, ibig sabihin, okay yan. Pero kung yung laki niya meron ng siwang, gaya niya, may siwang yan. Kailangan lang ng konting habol. Kita nyo, yung sinasabi kong siwang, hindi siya natamaan nung itim. Kahit na dito ko siya papadaanan, wala. Wala. So, ganun lang yan. Ganun lang yung paraan natin. So, madali lang din. Papakita naman natin dyan. Lalo na sa YouTube channel natin. Kaya sabi ko, kahit ganyan na muna, hayaan nyo muna na ganyan. Pag natuyuan, tsaka natin siya habulin uli. Ganun lang. Okay? So, dito sa bandang likod, ito naman, ayan, magpa-finalize na lang kami dyan sa bawat taas. Then okay na kasi yung spandrel installation natin, ayos na lahat, malinis na, maganda na hanggang sa taas. So combination of terracotta tapos yung white natin na spandrel. So usually nagsasama yung fascia cover at saka spandrel kasi dyan naman nakakapit yung ating spandrel. So yung end flashing naman, syempre parehas yan ng roof natin. Ganon na rin yung gutter syempre. Kasi yung end flashing at saka gutter ay isa lang din naman yan. Okay? Maliban na lang talaga kung saan mo siya ilalagay. Ganon lang yan. Okay. So yan na yung inaayos natin. Pag yung mga maliliit na yon, kaya ng liha yon. Kunwari itong mga to, yung magkakalapit lang na ganito, kaya ng liha yan. Ito yung sinasabi ko. Ayan o. Laki na siwang. So yung portion na yan, medyo habol namin. Pero konting diskarte lang namin kung sakali. Habulin namin dito, tapos ito gra-grind namin. So ganun lang yan. Tapos pag proceed kami sa pagliliha, ganun din, para alam natin kung saan sa lilihain. Kita mo na yan, nakaliha ito yan. Dakol tama na. Ngayon napatunayan mo. Hindi yung haka-haka lang.